Blessed morning po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po sa inyong mga kapatid sa Panginoon. Blessed morning po. Nag-start na po. 1:39. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kumusta kayo mga kapatid? Ngayon po, ako po ay si Sister Daisy from Dubai DFC. Sa pangunguna po ng ating mahal na Pastora Jeline Ontenco Aquino. Salamat po sa opportunity na ako po ay napa-assign dito para bigyang papurihan ng Panginoon. Bago po ang lahat mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Samahan niyo po ako mga kapatid, awitin po natin ng Pure Heart. Amen po. Hallelujah. Awitin po natin, Pure Heart. Oh. A heart that follows heart after thee. That's what I want. A heart that follows heart after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Muli po, sampusa. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A pure heart, that's what I long after thee. A heart that burns, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa muli. Ang ating pong pag-aaralan sa sandaling ito, mga kapatid, ay matatagpuan po sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 43 hanggang 47. Tayo po ay, basahin po natin ang salita ng Panginoon, ang pamumuhay ng mga mananampalataya. Sa 43 po, maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Purihin po pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Dahil sa maayos at naayon sa kalooban po ng Diyos ang pamumuhay ng mga apostol at mga mananampalataya nung una. Sorry po mga kapatid, tayo po muna manalangin po. Sorry po, tayo po yung muko.
O Diyos naming Amang Banal, makapangyarihan, dakila at walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami pinagsama-sama mo, Panginoon. Malayo man kami, Panginoon, saan man dako ng aming mga lugarin sa sandaling ito. Salamat sa pakikipag-isa, Panginoon, namin sa inyo, O Lord, sa Espiritu, Panginoon. Salamat sa patuloy nyo kaming binibigyan ng kalakasan at Lord, we pray na tulungan niyo po ang bawat isa. O Lord, maging mga kapatid ko, Panginoon, saan man dako sila naroon. Ingatan niyo po sila at palagi niyo po silang yakapin, O God, at iligtas sa anumang kapahamakan, huwag niyo po silang hayaan, O God, na mapahamak. Lord, maraming salamat sa umagang ito, maging, Lord, sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. I pray in the mighty name of Jesus, O Lord, na give me anointing, Panginoon, upang ma-delivered ko po ng maayos ang inyong mga salita sa sandaling ito. Lord, ano man yung nakita nyo po sa akin na hindi naayon sa inyong kalooban, Panginoon, patawarin nyo po ako, linisin nyo po ako ng inyong makapangyarihang dugo, upang sa sandaling ito, Panginoon, maging karapat. Dapat po ako sa pagpapahayag na inyong mga salita, O Lord. Gamitin nyo po ang aking labi, Panginoon, at samahan nyo po ako at inyong mga anghel, Panginoon, at sa ganang kumobert po sa akin at maging ang inyong banal na dugo, O Lord, at aring ito, Lord, at Lord, may your Panginoon ang yumakap sa bawat isa, lalo na Panginoon sa mga nakikinig, O Lord. At Lord, I pray and declare, Panginoon, new revelation, Panginoon, ng inyong mga salita ay marinig namin, O Lord. At po, matulungan po kami, Panginoon, ng inyong mga salita sa inyong kalooban, O Lord. Marami pong salamat, O Lord. Kayo po matas, maluwalhatig, madakila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen po. Ngayon naman po, dadako nga po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Pasensya na po at kinakabahan ako. Sin nga po sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 43 hanggang 47 po. Amen po. At yun nga po, sinasabi po ng salita ng Panginoon, kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol nang may paggalang at takot sa Diyos. Amen po. Yun nga po, gaya po sinabi ko kanina, dahil sa maayos at naayon sa kalooban ng Diyos, ang pamumuhay ng mga mananampalataya at ng mga apostol, makikita po natin sa talatang ito na kung paano sila samahan ng ating Panginoon. Amen po. Kung ano po bang klaseng pamumuhay ang pinamumuhay po nila, bukod po sa maayos, ang pamumuhay po ng may galang at takot sa Panginoon. Tayo po bilang mga mananampalataya na tinawag ng ating Panginoong Hesukristo, ayon sa nais at layunin po ng ating Panginoon, ang nais ng Diyos ay maging tulad po tayo ng mga naunang mananampalataya, na tayo ay mamuhay ng may galang at takot sa Panginoon. Ano po bang pag sinabi po bang galang, ano po bang ibig sabihin noon? Ang paggalang po ang paggalang po sa salita ng Diyos, yun po yung paggalang natin sa Panginoon, ang paggalang sa pagbibigay na nararapat na ibigay para sa Panginoon, yung worship natin, o kung ano man po yung meron tayo na gaya po ng tithes, ibigay po natin para sa Panginoon. Amen po. Paggalang, saan po? Paggalang sa mga otoridad, which is sa church man po yun, or sa mga government man po, kahit saan pong gobyerno. Amen po. At paggalang sa mga sinugo ng Panginoon. Hindi lang po yung mga nag-share, kundi yung mga kapastoran po natin. Amen po. At yun nga po, takot. Ano po bang ibig sabihin ng takot? Takot hindi dahil mapupunta ka po sa impyerno, kundi takot na ang pinagmumulan ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos, like our parents po, di ba po? Dahil mahal po natin yung ating mga magulang, kaya nire-respeto po natin sila. At yun po, nakakapalo tayo dahil mahal po tayo. Amen po ba? At ayun nga po, kung mamumuhay po tayo, kung mamumuhay po tayo ng ganito,
Asa na po na? Sa 44 pala po, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Amen po. Ay, tutuloy ko lang po yung kanina. Kung mamumuhay po tayo ng ganitong pamumuhay, magkakaroon po tayo ng katiyakan. Ano po bang katiyakan ang nais ko pong ipabatid sa inyo? Sa ating lahat mga kapatid, katiyakan po na sasamahan po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Yun po yung ano sa atin ng Lord. Kapag namuhay tayo na may galang at takot sa Diyos, maaasahan po natin yung pagsama ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga himala, kamangha-manghang ginawa. Amen po, sa pamamagitan po ng ating mga leaders. Ito po ay napakahalagang maranasan po natin bawat isa, mga kapatid, ang pagsama po ng Panginoon. 44 po, yun nga po, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-iisa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Kapag po ba nasa atin ang pagsama ng Diyos, ano po ba ang maaring mangyari? Mga kapatid, yung magandang samahan sa kapwa natin mananampalataya, sa kapatiran. Amen po. Meron tayong kaayusan. At ayun nga po, sinasabi po dito, ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Mga kapatid, kung makikita po natin dito bilang mga sinugot at pinili ng Panginoon, wala na po sa atin yung pagmamataas. Wala na po sa atin yung pagiging sakim. Amen po ba? Andun na po yung hindi mo na iisipin yung sarili mo. Ang iisipin mo, kung meron ka, ay yung mga taong wala dun sa paligid mo. Na kasama natin sa pananampalataya, na kung meron ka, ibibigay mo yung nararapat ay para sa kanila. At ang isa pa rin pong uri ng pagbibigay na iyon ay hindi nyo po sa kanya yung binibigay, kundi sa Panginoon. Amen po. At ayun nga po, sinaunang mananampalataya yung kanilang ari-arian para po ipamahagi dun sa mga wala. Amen po. Hindi sila nagdalawang isip na, uy, sa po nila inisip na para lang yun, kung di bukal sa kanilang puso na ipamahagi yun dun sa mga kapwa nila, kapwa mananampalataya po. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Purihin ang Panginoon. Tunay nga po kapag may kaayusan, sa kaayusan nga po ay doon mo mararamnasan yung excitement mo na makita yung kapatiran, makapag-church. At alam nyo po yun, imbes na, di ba, yung devil, aanhin po tayo na, hindi, kailangan ganito, madami kang gagawin. Pero alam nyo po yun, dahil dun sa excitement mo makapag-church, makasama mo yung mga kapatiran mo, talaga ang sarap pong magpuri kapag nagkakaisa tayo sa pananampalataya sa Panginoon at pagbibigay papuri sa Kanya. Amen po. At tunay nga po yun lang, hindi lang po din sa pagpupuri, kahit yung mga gatherings na pag tayo po ay after ng mga churches, talagang alam nyo po yun, parang hindi mo maano na umuwi na lang. Kumbaga talagang alam nyo po yung band natin as mananampalataya na talagang pinag-iisa po tayo ng Panginoon. Amen po. Talagang busog ka man spiritual, busog ka rin physical. Tama po. Talagang ganun po yung excitement eh. Talagang hindi lang po spiritual, pati physical po busog. At palagi silang nagpupuri. Yun nga po, sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao araw-araw at dinadagdag sa kanila ng Panginoon mga taong kanyang inililigtas. Purihin po ang Panginoon. Yun nga po. Amen po.
yun yung excitement natin, yung magkasama-sama tayo, pupurihin natin ang Panginoon at talagang nagkakaisa tayong awitan siya sa spirito at katotohanan at sinasamba po natin siya. Hindi lang po yun yung kumbaga pag nakita nga po ng mga tao yun, talagang alam niyo po yung kahit tayo po mismo, hindi tayo humayo. At pag nakita lang po yun ng ibang tao yung mga ganong estado ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, talagang ang Lord po ang kikilos at magpapadala ng mga tao sa bawat churches po, kahit saan man po tayo naroroon. Amen po. At yun nga po mga kapatid. Ang ko po dito, ang keys to have a successful ministry and effective believer of Christ, yung mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, lalo na po sa mga huling araw na ito mga kapatid. Ang pamumuhay sa kalooban ng Panginoon ay ang pagsunod natin sa Panginoon sa anumang mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Ayan po. Yun yung mga kapatid, it's time to be serious. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Huwag na tayong pagewang-gewang pa. Madami po, hindi natin dapat ipasawalang bahala yung kaligtasang ito sapagkat di natin alam anytime, in a twinkling of an eye, darating na po ang Panginoon. Amen po. At dapat makita tayo, madatnan tayo ng Panginoon na ginagawa ang kanyang kalooban. Ayun po. At magkaroon ng paggalang at pagkatakot sa Panginoon. Yan po yung number 1 na requirements ng Panginoon na kailangan tayong magkaroon ng paggalang sa Kanya. Gaya nga po ng kaninang sinabi ko. At lalo tigit yung banal na pagkatakot sa Panginoon. Asan natin, yun po. At mararanasan po talaga ng Panginoon pagsama sa bawat isang mananampalataya niya. Amen po. At yun po, to God be all the glory po mga kapatid. Nawa po ay napalakas po kayo ng ating Panginoon at na-remind po ang bawat isa kung ano yung kahalagahan ng pamumuhay ng mga mananampalataya ng Panginoon. At mga kapatid, inaanyayahan ko po, comment lang po kayo po natin. Pa. Hindi po ako pastora. Sister Luz Biminda. Loobin po ng Panginoon. Sister po. Ano po, magpapray na po. Wala po. Tayo po'y manalangin para sa pangwakas na panalangin po. Good morning po. Hallelujah. O Diyos naming amang banal, makapangyarihan, dakila at walang hanggan, kami po muli lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Sa aming Pastora Jilin, patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, kanyang physical, Panginoon. Sa kung siya man po ay namamagod, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon, physical at spiritual, at palagi niyo po siyang lukuban ng inyong makapangyarihang dugo sa pag-drive niya po, Panginoon, sa kanyang trabaho. Ganyan din po ang kanyang anak, O God, na si Pastor Nathan, O Lord, at kanya ring pamilya, buong pamilyang naririto, O Lord, maging sa Pilipinas, O Lord. Lord, tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, Sister Vilma, na masakit po ang tiyan na nasa hospital ngayon, Panginoon. We declare, Panginoon, ang kagalingan nagmumula po sa inyo, O God, na ngayon pa lang, Panginoon, na mawawala po yung sakit ng tiyan at hihipuin niyo po ito, Panginoon. Sabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, that by your stripe we are healed. Kaya we declare, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, ay siya ay magaling na, Panginoon. At tinatas ko rin po sa inyo yung mga apo po ng aming Pastora Jilin, O
God, na naririto na si Angel, O God, at si Angel, O Lord, maging si Kenya, O Lord. I pray and declare, Panginoon, na healing upon healing para sa kanila, O Lord, sa kanilang ubo. Ano man po kanilang nararamdaman, O Lord. Ano man gawa po ng kaaway, ito hindi makapangyari. In Jesus' name, O God. Lord, ngayon pa lamang, tunay nga pong kayo ay makapangyarihan. O God, marami pong salamat sa buhay at kalakasan, O Lord, sa mga batang ito. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. I-cover niyo po sila ng inyong inyong makapangyarihang kamay, O God. At huwag niyo pong hayaan, O Lord, na sila ay, O God, ay maggalaw ng kaaway sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatid ko pong naririto na nakakaranas ng anuman sakit, Panginoon, sa kanilang pangangatawan, sa online, Lord, I pray and declare, Panginoon, healing upon them, O God. Salamat, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa mga kapatid kong nariritong online, O God. Protect them, O God, sa anumang gawa ng kaaway na diablo, O God, sa kanilang pagkukommute. In Jesus' name, Panginoon, tutulungan niyo po sila at i-cover niyo sila ng iyong makapangyarihang dugo, at Lord, at kayo po ang saganang kumilos sa kanilang buhay, O Lord, at gayon din sa kanilang financial, O Lord. I pray na tulungan niyo po sila, O God, at kayo po ang saganang kumilos sa kanilang buhay, Ama. Maraming salamat, O Diyos, kayo po matas, maluwalhati at madakila, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Marami pong salamat. Blessed morning po, Mr. Merly Mercado, Luz Biminda, and Rogie Valdez, Lilibet Calope, Elizabeth Mercene, Marisa Bautista, Malu Ostudio, Nena Reyes, Rogie Valdez, at sa inyo pong lahat na nariyan, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. God bless po. Bye-bye po. Ayun, Pastora, paano to?